Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na hindi muna tataas ang presyo ng sardinas sa merkado. Kasunod ito ng pakikipagtulong ni DTI Secretary Cristina Roque sa mga miyembro ng Canned Sardines Association of the Philippines. Ayon sa DTI, walang dapat ipag-alala ang mga mamimili. Nangako raw ang mga kumpanya na mananatili ang kasalukuyang suggested retail price ng sardinas. Ang desisyon ng mga kumpanya na huwag munang magtaas ng presyo ay sumusuporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing abot kaya ang mga pangunahing bilihin. Nagsimula na rin magbenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ang lalawigan ng Negros Occidental. Nasa 500 individual mula sa solo parents, senior citizens, persons with disability at 4-piece ang nakinabang sa benting bigas meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa 50 sako ng bigas ang ibinenta sa launching ng programa sa Farmers Training Center. Nasa 3 milyong piso ang inilaan ng pamahalaang panlalawigan para sa subsidiya ng programa. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nakita na ang lawa sa 77 anyos nga senior citizen nga naanod sa kusog nga tubig sa sapa sa sitio Apitong, Barangay La Libertad, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang biktima gila nga si Encarnito Bostillo Buriros, usa ka mag-uuma og residente sa Puruksay, Santa Lucia, Barangay Balagonan sa Santo Tomas. Matod sa Santo Tomas PNP, si Buriros unang naanod sa sapa sa Santa Lucia, Balagunan niadtong Hunyo 22. June 23 ning tuiga nakadawatong impormasyon ng kapulisan gikan sa mga opisyal sa Barangay La Libertad kabahin sa nakit-ang lawas sa kilid sa sapa. Sa pagresponde sa kapulisan, ilang nakita ang patayng lawas sa biktima nga nasangit na sa kilid sa mihubas nga sapa sa Purok 1-A Sitio Apitong. Bas sa investigasyon, nakainom ang biktima human sa ilang pagpamutulog kahoy. Kini nga panghitabo usa ka pahimbangno sa tanan. Ilabi na karon nga panahon sa ting-ulan nga magmatngon sa posibleng pagbaha o kalit nga pagtaas sa tubig sa sapa. Highlight sa Dual Davao 2025 ang Definitely Davao Tour. Kung nasa gihatagan og higayon ang mga turista nga mabisita ang pipila ka mga tourist spots sa Davao City. Lakip niya ng Philippine Eagle Center nga nahimutang sa Barangay Malagos, Baguio District. Gibisita sab ang usa ka farm sa Kalinan ug na-experience ang kalami sa sikwati nga gama sa kakao nga abunda sab sa syudad. Gibida sab ang ka-advance sa teknolohiya ug ekipo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Central 911. Mas nahingangha sab sila sa mga naka-display sa Museo Davaoenyo ug mas naila-ila pa nila ang syudad kung unsa kini kaabunda sa kultura ug uban pa. Gipasigarbo sab ang presensya sa Davao City Library and Information Center. Laraw sa City Tourism Office nga mapakita og maila pa sa katawhan dili lang sa Pilipinas apan lakip na sa ubang nasod ang kaabunda sa turismo sa Davao City. Ug mo kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.